May pinabagsak kaagad si Luffy sa Elbaf. Nagtataka ang mga Giants dahil sa may biglang namuong apoy na di rin kalayuan sa kanilang mga bahay. Inutos na rin ng isang Giant na kumuha sila ng tubig para apulahin ito. At may naaamoy namang kakaibang aroma ang isang babaeng Giant na nagmumula sa apoy. At tanong pa niya na kung galing ba to sa kagubatan. Then sabi naman ng isang Giant na malalagay sa panganib ang kanilang bayan kung aabot itong apoy sa Yggdrasil. At mas mabuting ipaalam na nga daw nila to sa kanilang Great Sun God. So nakaka-curious nga kung sino itong tinutukoy nilang Sun God. Dahil sa alam nga natin na currently si Luffy itong kinikilalang Sun God dahil sa kanyang Nika form. Isa nga ba itong impostor at nagpapanggap lang na Sun God? Well, naisip ko ngang baka si Loki ito na prinsipe ng Elbaf. Since alam naman natin na kilala ang pangalang Loki bilang the God of Mischief. At sa malamang ay kiniklaim niyang siya ang Sun God. Nagtataka nga din ang mga Giants dahil sa ba't bigla na lang nagsisibagsakan itong mga malalaki nilang bubuyog. Kalaunan, nabalitaan na nga nila sa mga kasamahan nila na nasa gubat na kaya may mga pagyanig silang naramdaman ay dahil sa pagbagsak daw ng kanilang Mighty Air God. Di naman makapaniwala ang isang Giant dahil sa napaka-imposible ngang mapabagsak itong higanteng rabbit. Cut dito at mapupunta naman ang eksena sa may Big Stein Castle kung nasaan ngayon si Nami. Umiiyak dito si Nami pagkatapos niyang magpabagsak ng isang higanting bubuyog na kagaya sa mga nakita ng mga Giants na nagsisibagsakan. At napatanong nga dito si Nami na ba't may mga gantong nilalang dito sa castle. Kasama ni Nami dito si Zeus at tanong pa niya na kung nasaan na sila ngayon. At sagot naman ni Nami na wala siyang ideya. At ang huling sandaling naaalala niya ay nasa barko pa sila ng mga Giants. Patuloy itong pag-iyak ni Nami dito habang nangihingi ng tulong. Sinambit nga niya ang mga pangalan nila Luffy, Zoro at Sanji. At pwede na rin daw kahit si Usopp. Naguguluhan nga si Nami dahil sa wala din siyang natatandang nagpalit siya ng damit. At tanong pa niya na kung nananaginip lang siya at anong lugar itong napasok niya. Naglakad-lakad na lang nga si Nami sa castle at di rin nagtagal ay narinig na rin nga niya ang boses ni Usopp nang bigla siyang nadapa dahil sa malalego na sahig ng castle. Bigla nga ring may bumungad kay Nami na isang higanteng bear-like porcupine. At dahil sa nagulat si Nami ay di nga niya sinasadyang makuryente itong hayop. At dahil dito ay nagalit nga itong nilalang at hinabol na nga niya si Nami na siya namang humihingi ng tawad dahil sa di naman daw niya yon sinasadya. Di rin nga nagtagal ay nadatnan na rin ni Nami si Usopp na siya namang nasa bibig na ng isang higanteng pusa at nagsisigaw ng tulong. Nagulat nga din dito si Nami sa pagkakita niya sa isa pang halimaw. Pero di na nga muna pinansin ni Nami si Usopp dahil sa may pinoproblema din nga daw siya ngayon. At dito nga ay ginamit ni Nami si Zeus para atakehin ang galit na higanteng halimaw na papalapit na sa kanya. Nagawa ngang makuryente ni Nami itong halimaw gamit si Zeus. Pero dahil nga sa pag-extend ng kanyang baton ay nahulog si Nami pababa. Nahulog nga din ang bear-like porcupine at sa ulo pa talaga ng higanteng pusa kaya nadamay din nga ito sa pagkakuryente. Kinabahan naman sina Nami at Usopp at sabi pa nila na mukhang may mangyayaring di maganda. Nakarecover nga din kaagad ang higanteng pusa at sobrang sama ng tingin nito kina Nami at Usopp. Pinaghahabol na nga sina Nami at Usopp nitong higanteng pusa. At napatanong naman si Nami na kung may alam si Usopp patungkol sa lugar na kinalalagyan nila. At sagot naman ni Usopp na itong pag-iinom lang nila sa barko ng mga Giants ang tanging naaalala niya. At pagagising nga niya ay nandirito na rin siya kasama nitong si Nami. Then bigla ngang naalala ni Nami ang alak na na-mention ng Giants sa kanila na tinatawag na Green Fairy. At nagkakos nga ito ng hallucination sa mga umiinom nito. Nang biglang humantong na nga itong dalawa sa isang dead end. Napaisip naman si Usopp at sabi niya na kung ganon, may chance ang isang hallucination lang itong nangyayari. At baka isang ilusyon nga lang daw itong nakikita niyang halimaw na pusa. Pero mali nga nang inakala si Usopp dahil dito nga ay makikita nating basag si Usopp mula sa sapak ng higanteng pusa. Gumuho nga din ang parte nitong castle at nahulog sina Usopp at Nami dito. At nang magising sila ay bigla namang naging isang higanteng leon ang pusa na umatake sa kanila kanina. Pilit namang ginigising ni Nami si Usopp dito at sabi pa niya na mamamatay na sila. At nang mag-aakma na ngang sakmalin nitong leon ang dalawa ay bigla ngang ginawang shield ni Nami si Usopp. Sa mga sandaling ito ay dumating nga bigla si Sanji na siyang naghahanda na ng kanyang Ifrit Jambe. Sabay sabing hinahatulan niya ng kamatayan itong halimaw dahil sa pinaiyak nga daw niya ang kanyang minamahal. Nandito nga din sina Luffy at Zoro na kanya-kanya nga ding handa ng kanilang mga atake. Sobrang astig nga nitong sabay-sabay na pag-atake nila Sanji, Luffy at Zoro. At binalagbag nga nila itong higanteng leon gamit ng kanilang pinagsamang atake na Twister Whip Strike. At nang matumba nga itong halimaw ay bumalik na rin nga to sa kanyang original form na pusa. Naka-Viking na outfits nga din ang tatlo. Seryosong seryoso nga dito si Zoro.
habang si Luffy naman ay napaisip kung ano ang magiging lasa nitong pusa dahil sa sobrang sarap nga daw ng rabbit na inihaw nila kanina. Possible kaya na itong tinutukoy ni Luffy dito na rabbit ay ang rabbit din na na-mention ng mga giants kanina? Tuwang-tuwa naman dito si Sanji na agad na ring lumapit kay Nami at sabi naman ni Nami na sobra daw siyang natakot at namatay na rin si Usopp. Nakahandusay nga lang si Usopp at sabi pa niya na buhay pa siya at magbabayad itong si Nami dahil sa ginawa nga daw siyang shield nito kanina. Then makikita nga natin ang Yggdrasil at tila may naganap na namang pagyanig sa paligid na siya namang ikinatakot ng mga giants. Tuwang-tuwa nga dito si Luffy at sabi niya na mukhang may mga mas malaki pa na halimaw dito at mukhang masasarap nga din sila. Then sabi naman ni Zoro na unahin na nga daw nila muna ang paghahanap sa karagatan at sa kanilang barko. Kailangan nga daw nilang siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang crew. At sabi naman ni Sanji na kung maghahanap daw ng pagkain si Luffy ay wag daw niyang kalimutan ang batalyon ng mga bubuyog at ng kanilang beehive. Sayang naman daw dahil sa napakasustansya ng mga to. Di naman makapaniwala si Nami sa mga pinagsasabi ng tatlo at sabi pa niya na ba't parang normal lang nga lang sa kanila ang mga nangyayari at tanong pa niya na kung nasaan na ba sila ngayon. At dito na nagtatapos ang chapter 1127 ng One Piece. Well, it turns to be na sina Luffy pala ang nangbabalagbag ng mga higanting halimaw sa Yggdrasil na siya namang ikinakabahala ng mga giants. Napakaangas nga din ng opening ng Elbaf Arc dahil sa may balagbagan nga din kaagad na naganap. At mukhang may mystery naman tayong ikaka-curious dahil sa pagka-mention ng isang giant sa Sun God na pagre-reportan nila sa mga nangyayari. So hanggang dito na muna at kita-kits tayo sa susunod pa na chapters at videos ng One Piece. At kung nagustuhan nyo man ng ating video ay wag po sanang kakalimutang mag-iwan ng like sa atin. At pakibalibag na rin ng subscribe button at notif bell dahil sa sobrang laking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli mga ropa.